This problem is about rook against 2 pass pawn. So, white to play and win, no? Kailangan manalo ang white. Pero, hindi madaling manalo kasi yun nga ay merong dalawang black pawn na pa-queen. Kailangan dito ang technique, no? Pwede mong atakihin muna ang king, no? Isi-set up muna yung mating pattern, yun ang ano niyan, ang key move diyan. Ma-set up mo yung mating pattern ng black king. Then mapo-force na ma-divert yung attack ng white rook doon sa pawn para makuha. Example, no? Rook c2. I-check mo. Kapag pumunta doon sa king h8, pwede mong atakihin yung pawn niya nasa b2. So, ngayon, only move naman yung black, di ba? Wala pa naman check yung black king. So, ang move ng black ay susuportahan niya yung pawn nasa b2, no? Play, so, mag-move siya ng a3. Then, white na, no? Isusugsong niya na ng white yung ano, para ma-restrict yung score na ano, G7 tsaka H7 para may check siya doon sa B8, no? Ayan. Wala nang bang ano dyan. Wala nang hindi na ma-prevent yung paparating na checkmate ng black, no? Kahit magpa-queen pa dyan ng ang black, kainin lang ng capturein lang ng ano yan. Rook. Oh. Kahit sumugod pa, ayan. Ubos ang pawn, di ba? So, bike natin, no? Ayan. So, kung dito naman siya, checkmate na, di ba? Okay. Sa isang pangalawang position naman, yung hindi siya magpupunta sa ano, sa king h8. Check ulit natin, no? Tapos, dito siya magpunta. King h6. Pag nag-king h6 naman siya, rook, ano lang, rook c2. Double threat, no? Threat sa pawn sa b2. Threat dito sa may rook h2, checkmate. Pag sinuport na yung pawn, checkmate. Pag pinakwin naman niya, checkmate pa rin. Di ba? Di ba? Kung iiwas niya, capture na hanggang makuha tong isang pawn. Ayun, panalo daw. Ganun ang ano, para manalo ang white mo. Ganung paraan.